Nako, eto na po mga kaubayan, lahat na gulat sa pangyayaring ito mga kaubayan. Chis Escudero naghudas, bumaliktad. Nako, Jinggoy kumanta palaban, wise move, naisahan si Boying. Ayan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan, no? Bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin to. Mga nagte-trending na balita dito po sa social media at eto nga, nako, may bago na po ha. May bagong Senate President, acting Senate President, no? Si Win Gatchalian is Senate President pro tempore and acting Senate President. Ayan mga kaubayan ha. Oh. Kanina lang po yan mga kaubayan, ano? Ayan sa GMA News, sabi po, Senator breaking, Senator Win Gatchalian is the new Senate President pro tempore and acting Senate President. Ayan na, ha? Oh, meron na po silang bago, ha? Pwede ba yan mga kaubayan? Pwede po ba yung mangyari kahit hindi nakakuha ng 13 boto? Magkaroon ng Senate President? Ha? Umabsent lang po yung Senate President, mga kaubayan. Hindi naman po nawala. Pero, pilit po nilang pinalitan eh. Di ba? You know what? Isa lang pong pumasok sa isip ko dito Talagang gagawin po nilang lahat, hindi lang matuloy. Okay? Hindi lang matuloy yung mangyayari bukas. Okay? Hindi lang matuloy yung Senate Blue Ribbon hearing sa flood control, mga kaubayan. Yan po ang naiisip ko eh. Ewan ko lang sa inyo kung anong iniisip nyo. Pero sa dami-dami po nang nangyayari sa Pilipinas ngayon at, di ba, yung mangyayari bukas ang pinaka-the best na mangyayari sa Pilipinas. Yung pinaka-aantay ng lahat. Posibleng hindi na mangyari. Dahil sa pagpapalit ng liderato na peke ito eh. No? It is not legitimate. Sabi nga sa Senator Alan, hindi wala sa rules nila, okay? Na pwedeng mag-acting president kahit walang ganyan, ba? Grabe lahat po gagawin nila mga kaubayan. Ito po naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito, it's illegal, sabi po ni Mark. Sabi naman po ni Randy, take note, temporary ka lang naman, buot-buot og desisyon, ayan na, Laban lang po, SP Alan, Peter Cayetano. Fake kawin, tuloy bukas ang hearing ng BRC. Ang hirap nga mga kaubayan kasi pinalitan din nila yung mga komite. Oo, hindi na po si Senator Pia Cayetano ang chairman ng committee on committee Blue Ribbon, mga kaubayan, no? Public accountability. Okay? So, paano yan mga kaubayan? Matutuloy ba bukas ang hearing ng BRC, ng Blue Ribbon? Or ito ay tatapusin na nila ngayon? Sabi po dito ni Flo, lokohin nyo sarili nyo. Ayan na. Election of SP with less than 13 votes is null and void. Ito ang version ng pagkabayani ng BBM 11 now 12. Kasi nga mga kabayan, meron pong isa, no, na bumaliktad. Ito po, namataan ang hudas. Ayan mga kabayan. Nako. Wala ito. Mas bayot pa ito kay Senator Jinggoy, mga kabayan. 'Di ba? Alam niyo yung bayot? Bakla itong si Chis. Hindi marunong tumindig, mga kababayan. Dito sa ginawa ni Chis Escudero, talagang parang inamin niya. Yung mga kaso niya ay totoo. 'Di ba? Parang inamin niya na. Whether ma-acquit yan or hindi, ang iisipin ng taong bayan ngayon, totoo to. Totoo yung mga kinakaso dito kasi bumaliktad eh. Natakot siya. Hindi gaya kay Senator Jinggoy, nanindigan. Syempre pag nanindigan ka mga kababayan, anong iisipin ng taong bayan? Wala kang kasalanan.
wala kang kasalanan at ikaw ay nanindigan laban sa mga peking kasong yan. Pero dito po kay Chis Escudero mga kababayan, mukhang malabo to. Malabo na. Nadali si Chis mga kababayan. Si Chis pala Escudero ang hudas. Pero teka lang, 12 pa lang kayo. Kulang pa kayo ng isang boto para makuha nyo ang Senate presidency. Di ba? Ang ginagawa nila ngayon mga kababayan ay illegal. Sabi po ni Senator Alan Cayetano. Dahil hindi po sila nakakuha ng 13 boto. Sabi po dito sa mga komento about dito kay Chis Escudero mga kababayan, grabe panggigipit nila. Grabe panggigipit nila. Bakit po si Senator Jinggoy ginipit din naman, hindi naman bumigay. Di ba? Sa gitna ng magkakaibang posisyon, mas pinili ni Senator Chis na unahin ang katatagan ng Senado. Para sa maraming mamamayan, mas mahalaga ang pagpatuloy ng trabaho kaysa political na bangayan. No, it's not a political bangayan mga kababayan. Hindi po ito about politika, it's about doon po sa flood control. Diba? Lahat kasi doon nakapokus sa flood control. Paano sabi mong politika pa rin to? Gusto nga natin, di ba? Tayong lahat gusto po natin na may managot dyan. Talaga, kasi pag inimbestigahan yan, alam na natin kung saan tutungo yung investigasyon. Di ba? Isa lang ang tutumbukin yan. At yun ang iniiwasan nila. Baka magkaroon po tayo ng bagong liderato ng Pilipinas. Di ba? Chis, defection of the other side has no bearing. They still do not constitute the majority of the Senate. Correct. 12 lang Kaya kahit bumaliktad ka pa, hindi kayo magtatagumpay. Di ba? Sabi po dito, yawa talaga tong kupal na ito kahit kailan. Ayan ko. Bukas na Bukas na sana uumpisahan mga kababayan, pero eto, nagulo na naman. Anong swing vote? Paano naging swing vote? Ang 12 senators do not constitute a majority for a quorum. Correct, wala silang quorum. Hindi sila majority. Paano naging sila, mga kababayan? Ibig sabihin nito, Cayetano is still the Senate President, mga kababayan. Pero grabe, no? Grabe po talaga yung pagtatakip, no? Dito. Pagprotekta dito sa mga mastermind na ito, hinayupak. Di bali lang magulo ang Senado. Basta maprotektahan lang po nila. Sige, for example na lang. Wait. Mamaya sasabihin ko yan. Pero eto muna. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga kababayan yung composition ng bago nilang Senate Committee Chairperson. Ayan, no? Ang nasa blue ribbon na ngayon si Erwin Tulfo, mga kababayan, no? Nasa Public Services si Senator Raffy Tulfo, Bam Aquino, Basic Education, Kiko Pangilinan, Agriculture, Senator Risa, Health and Demography, Senator JV, Finance, Senator Lacson, Public Order and Dangerous Drugs Accounts, no? Senator Lito Lapid, Games and Amusement, Chis Escudero, ang bagong hudas ng mga Pilipino. Ayan, Urban Planning, Housing and Resettlement. Ayan. Mig Sobiri, Foreign Relation and Rules. Ayan po mga kababayan, binago na po nila ang mga committee chairpersons. Nako naman. Si Erwin Tulfo po ang nasa blue ribbon, mga kababayan. Kaya bang imbestigahan ni Erwin Tulfo at talagang tukuyin ang mga big fish, mga kababayan? Di ba? Grabe ang nangyari dito. Nakakatawa na ang sinit natin, mga kababayan. Una, nag-walk out sila. Ngayon, gumawa naman sila ng illegal. Di ba? Ay, nako. So yan mga kababayan, ang gusto kong sabihin kanina, no? Kung sakasakaling tumbukin, no? Yung presidente, okay?
kung sakasakaling tumbukin ng mga investigasyon ang presidente, no? Ipagtatanggol pa rin ba nila ito? Itong mga minority. Minority ito eh, hindi naman po sila majority, mga kaubayan. Diba? Sinasabi ng iba, dapat pumasok na yung majority. Pero nga mga kaubayan, ito nga hindi pumasok, sinabutahin nila. Kaysa, di ba? Sinabutahin nila. Yung pumasok pa kaya mga kaubayan, bukas sana papasok. Ewan ko lang kung papasok pa ito bukas mga kaubayan kasi nagbago na naman eh. Di ba? Pero trahidor talaga. May isang trahidor na namataan. Ayan, no? Grabe ang pagkatrahidor mga kaubayan. Masayang-masaya na ang mga Pilipino sa mga nangyayari dahil bukas na ipagpapatuloy yung investigasyon sa flood control pero may isa pong nangyari. Sana naman po ito ay hindi tumakbo or wag na natin itong ipanalo sa susunod. Chis Escudero, wag niyo, di ba? Nakakadismaya po mga kaubayan yung nangyari. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok, General Macanas. Eto na. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, statement of Senator Jinggoy Ejercito Estrada on his pleadings before the Sandigan Bayan. In anticipation, pinaghahanda niya, of the possible issuance of an arrest warrant, in the plunder case filed against me, I respectfully urge the court to first give due consideration to the motions I have already filed and to uphold the principles of due process. Simultaneous with my posting of bail on the graft charges last Friday, my lawyers immediately filed pleadings before the Sandigan Bayan seeking the consolidation of the cases and the deferment of the issuance of any arrest warrant. Today, wise decision. Lumalaban eh. Today, my legal team filed a third pleading, an urgent omnibus motion ad cautelam, praying that the information be quashed, the case be dismissed with prejudice, or in the alternative that the proceedings be suspended and the case remanded for reinvestigation and or the completion of the preliminary investigation. So ayan mga kabayan, speaking of kaso, ano na kaya ang mangyayari ngayon sa mga kaso ni Senator Chis Escudero? Diba? Maaari bang hindi na ituloy ni Boying Rimulya? Maaari bang iatras na yung mga kaso na ipinupukol ngayon kay Senator Chis Escudero? Dahil yun naman po ang condition, di ba? Maging kay Senator Jinggoy, yun din po ang condition. Pag lumipat ka sa amin, wala ka ng kaso. Di ba? Ngayon, lumipat po si Senator Chis Escudero, wala na po ba siyang kaso? Ang tanong dito. Paano nawalan siya ng kaso at paano na-dismiss ang kaso niya? Yun ang dapat nating malaman kung sakasakali man. Diba? Kung yan po ang rason kung bakit siya, ibig sabihin lang nito mga kaubayan, panggigipit po talaga ang ginagawa nila. Diba? Panggigipit. Nako. Diba? Meron nga akong nabasa kanina eh. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., makikialam sila. Eto na siguro yun. Yung pakikialam nila. Makikialam daw sila kung anong remedyo ang pwede nilang gawin sa nangyayari ngayon sa Senado. Ito na siguro yung remedyo na yon mga kaubayan. Ang magpalit sila, ang maglagay sila ng acting Senate President. So meaning, if it is acting Senate President, ang Senate President pa rin natin mga kaubayan ay si SP Cayetano. No? At ito pong gusto ko lang kasing i-clarify ito eh. Ito pong mga committee chairpersons, temporary lang siguro ito.
Ha? Pero sabi nila dito, new. Ayan, no? New Senate Committee Chairperson. Ibig sabihin, ginawa na talaga nila ito. Pero illegal po ito, mga kababayan, dahil nga hindi naman sila nakakuha ng quorum. At ang maaaring magtalaga lang ay ang Senate President. Acting ka lang. Pag pumasok bukas at papasok naman talaga dahil mag-iimbestiga na sa flood control, no? Si SP Alan pa rin ang Senate President. Grabe, binalahura nyo yung institusyon ng Senado. Grabe. O, tapos sasabihin nyo ngayon, bumalik na ang tiwala. Aray ko po. Sasabihin nyo ngayon, bumalik na ang tiwala ng sambayan ng Pilipino dahil bago ng Senate President. Ganon ba yun? Aba, teka lang, hindi po ganyan ang pagkakaintindi ng mga Pilipino. Grabe. Para tayong binuhusan ng mainit na tubig or malamig na tubig, di ba? Grabe. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan dito po sa pinaka peking kudita, di ba? Ano pong masasabi dyan? Just comment down below. Kasi ito gusto ko pa talaga magsalita pero ano na tayo? Mataas na yung oras natin, okay? Pero di ba? Nakita niyo po yung nung kudita po ni sino to? Soto, di ba? Nag-motion po si na magpapalitan lahat ng komite, di ba? Ngayon wala yata tayong nakitang ganun di ba? So ibig sabihin it is really illegal mga kaubayan. Po. Nakakapanggigil. Ayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.